Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Muli ng Diyos sapagkat muli ay Lunes na naman. Tayo ay magpapasimula uli ng ating devotion, 5 araw. Muli ng Diyos sapagkat nakita ko at nakita natin lahat kung paano gumawa at sumama ang Panginoon. Kaya bago ang lahat, tayo muna umawit ang aming Diyos. Hallelujah. Aming Diyos na dakila, walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina, kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibito, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, kagabayan, matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan, kayo ang Diyos, tayo lang. Kayo, Diyos, Lord, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ng iyong dakila, pangalan namin Diyos, minsan pa. Aming Diyos na dakila, walang katulad. Diyos na walang hanggan. Sa mga panghihina, kapighatian, Diyos na kaaliwan, hindi nagkukulang, di bumibigo, Diyos na di nagbabago, isang kaibigan, gagabayan, matatakbuhan. Diyos na laging nakalaan, kayo ang Diyos. Kayo, Diyos. Hallelujah. Kayo po ang aming pag-asa. Hallelujah. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ng iyong dakilang, kayo ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Oh Diyos, ang aming pag-asa po, Lord. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ng iyong dakila. For the last time, kayo ang Diyos. Glory. Kayo, Diyos, ang aming pag-asa. Sa bawat araw, ang aming minanasa. Sa aming buhay, bibigyan kaluguran. Pararangalan ng iyong dakila, pangalan, pararangalan. Pararangalan ng iyong dakila, pangalan, pararangalan. Pararangalan ng iyong dakila, pangalan, Jesus. Jesus, hallelujah. Pinaparangalan po namin kayo. Kayo ang aming pag-asa, Panginoon. Wala na pong iba.
Salamat po sa inyo. Purihin po kayo, Banal na Espiritu. Salamat sa inyong pagsama, Panginoon. Patuloy ka po namin dinadakila, Panginoon, sa aming buhay. Kayo po ang kailangan po namin. Wala na pong iba. Kayo po ang buhay namin, Panginoon. Salamat po sa inyo. Nais po namin kayo mabigyan ng kaluguran sa aming buhay. Lord God, salamat po sa mga pagsubok, sa mga pinagdadaanan namin, sa sitwasyon. Salamat po. Maraming salamat po sa inyo. At nandiyan kayo, Holy Spirit. Hindi niyo po kami iniiwan. Kung paano niyo pong sinamahan ng Panginoong Jesus, ay alam ko, ganun niyo rin po kami sasamahan. Salamat po sa iyo. Patuloy po namin kayong dinadakila, pinaparangalan sa aming buhay. Patuloy pong samahan ang aming mga pag-aaral, pagbulay-bulay sa loob ng 5 araw, Panginoon. Nawa, maintindihan namin ito, Lord. Patuloy po akong i-inspire na mapaunawa ko to sa kanila. Sapagkat mahirap para sa akin para ipaintindi ito malibang samahan niyo po ako, Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalaan niyo po ang oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon sa umagang ito. Kami po ay babati sa mga kapatiran na kasama sa FB Live. Good morning po, Sister Anita Katembong at Brother Alan Ocreo. Ganun din po sa iba pa na hindi po namin makita. Maaari po kayong mag-comment para kayo rin po ay mabati namin. Thanks. God bless po. Amen. Salamat sa Panginoon. Siya nga pala, nais kong ipaalala, kanina lang ito dumating sa akin, doon sa mga tumatayo. Kagaya ni Ate Jess, Tiko Endel, Mr. Rami, no? Tsaka Mr. Cathy. Kailangan natin maglaan ng panibagong oras. Siguro, mag-pray kayo, either na Sunday, after service. Kasi, dumating sa akin na kailangan nyo nang tumayo. Ano ba, araw ng patay o may patay. Hindi na ako lagi. Halimbawa, may ihahandog. Pwede na kayo maghandog. Pwede na rin kayo maglibing. Kaya magdadagdag tayo ng panibagong araw. Ipag-pray natin yun. Doon kay Ate Jess, kay Sister Cathy, kay Kuya Endel, kay Sister Rami. Siguro, kita na Sunday na lang. Mag-pray tayo. Kahit 1 oras lang. Kasi gusto kong ituro sa inyo paano ba mag-officiate sa patay. Di ba dito sa atin ay 1 linggo nagbuburol. Tama ba, Sister Rami? Amen. Usually 1 week bihira naman ng 3 days. Halimbawa kayo lang ang nandun. Halimbawa 1 linggong ibuburol. So, yung 1 linggo yun, tatayo kayo. So, kailangan ang topic nyo ay tungkol sa patay. Hindi kayo pwede mag-topic ng about Thanksgiving. Thanksgiving ang topic ko, may patay. Salamat sa Panginoon, namatay siya. No? Kailangan ang topic nyo tungkol sa patay. Tungkol sa kaaliwan. Kaya, magpipray tayo na at pati paglilibing para hindi na ako lagi, no? Kaya pwede na kayong tumayo, pwede na kayong maglibing. Halimbawa sa Ate Jess, siya ang nandun sa ganitong lugar, kailangan na maglilibing. Siya na mag-officiate, mga ganon. Kasi alam nyo, kahit magtrabaho kayo na magtrabaho, given yan. Pero ano ba ang pagkatawag natin? Bahagi lahat yan Merong mas mahalaga tayong tungkulin. Ang pagbibigay, ang trabaho, nagkakalakip-lakip. Pero yung mga ganitong sitwasyon nga, gaya ng patay, kailangan nyo na rin tumayo. Kaya pag-usapan natin yung mga topic nyo,
Tapos, yung outline nyo, ibibigay ko yung mga verse na kailangan nyo. Tapos, pati sa paghahandog. Kasi meron akong 3 klase paghahandog eh. Merong ipinagpipray ko lang. Merong gumagamit ng kandila. Meron akong program. Kaya, pinagpipray ko yun. Dumating na sa akin kanina na kailangan ay yung ginagawa ko ay ginagawa nyo na rin. Dahil, siyempre, hindi naman tayo permanente rito. Halimbawa, mauna Sister Abby. Diba? Kung sino mauna kung titingnan naman natin, ako ang pinakamahina sa ating lahat. No? Kaya hindi natin alam. Number 1 nominee. No, pero ang mahalaga, naihanda ang bawat isa. Amen? Mawala man kayo, mawala man ako, ibig sabihin, hindi kayo parang nawalan. Hindi kayo mabibitin. Hindi kayo parang tiwangwang. Tuloy-tuloy ang gawain ng Panginoon na gumagawa o kumikilos. Amen? Amen. Kaya tayo na magpapatuloy. Kanina, sabi ko kahapon, nag-aaral kami ni Mr. Cathy, gusto kong ituloy ito ng 44. Tingnan natin. Kasi, may pumipigil sa akin. Meron akong isi-share sa inyo bago tayo magtuloy-tuloy ng hanggang verse 44. Pero, babasahin natin yung text hanggang 44. Pero yung comment, yung explanation, ay tingnan natin kung saan ako aabot. Amen? Kaya doon pa rin tayo sa Jesus wept, yung tumakis si Jesus. Amen? Pakibasa na yung text. Amen. John chapter 11 verse 39 to 44. Bumati ka muna. Magandang umaga. Magandang umaga po sa bawat isa. John chapter 11 verse 39 to 44. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. 40. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin, ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos? 41. Kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. 42. At alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. 43. Pagkasabi nito ay sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. 44. Lumabas nga si Lazaro na nababalot ng telang panlibing ang mga kamay at paa. May nakatakip ring tela sa muka. Inutos ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at nang makalaya. Amen. Praise God. Salamat, Ate Angel. O, recap time konti. Balikan natin yung Friday, no? Yung pinag-usapan natin ng Friday. So, nagkaroon ng pagdududa yung mga kaibigan ng Panginoon. Paano nangyari yun? Dumating ang Panginoon. Ano sinabi ng Panginoon kay Marta? Sa verse 23, Sister Ami. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Amen. So, nung Friday, pinag-usapan natin na nasabi ng Panginoon, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Diba? Sinabi ko nga sa inyo, ang pinakamasakit sa Panginoon, ang dahilan kung bakit siya umiyak, yung una at dapat na maniniwala sa Kanya, hindi nangyari. Kasi dapat, yung mga unang at malapit na kaibigan ng Panginoon, yun ang unang dapat na mananampalataya, maniniwala. Kaya sinabi ng Panginoon, sa verse 23, muling mabubuhay ang kapatid mo. Tuloy mo, Sister Rami, sa verse 26. Verse 26, At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Sa sinabi ko?
Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? May mga sinasabi ang Panginoon. May mga laman yung kanyang sinasabi. Kaya nga sa verse 40, tara namin pakibasa verse 40. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Di ba? First sentence. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Sinabi ng Panginoong Yesus yan, kung sasampalataya ka sa akin, makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi lang ng Ama, hindi lang ng Anak, pati ng Holy Spirit. Makita mo yung kaluwalhatian ng iisang Diyos. Amen? Sinabi ng Panginoong Yesus yan, di ba kung sasampalataya ka sa akin, di ba Martha, di ba Shing, di ba Angel, Daniel, kung sasampalataya kayo sa akin, makikita nyo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kasi hindi nakakita na mga nangyayari. Yung mga glory ng kaluwalhatian ng Panginoon, yung mga nagdududa. Hindi makakita ng kaluwalhatian o ng pagkilos ang mga taong mapangduda. Amen? Pag ikaw ay mapangduda, sabi si Santiago, ikaw ay parang alon na tinatangay at huwag umasa na may matatanggap ang taong iyon. Pagpabago-bago ang isip mo. Alam nyo ba, ang pinaka-hate ng Panginoon, yung nagdududa? Alam nyo ba ang salitang pagdududa o doubt? Kasalanan yun. Sabi sa Romans 12, 21, ang lahat ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y nagkakasala. Ang tanong ko, mabuti ba ang magduda? Mali. Kaya lahat ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, siya'y nagkakasala. Kaya sinabi ko nga sa inyo, mabuti bang magduda? Mabuti bang walang pananampalataya? Di ba hindi? So nagkakasala ka. Kaya sinabi ng Panginoon, Martha, Maria. Usually si Maria ang kaharap ng Panginoon dun eh. Maria, kung sasampalataya ka sa akin, makikita mong glory ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Yung mga walang pananampalataya, hindi makakita ng pagkilos ng Panginoon. Hello? Kaya kayo tinatawag na mananampalataya eh. Ibig sabihin ba, kaya lang malakas ang pananampalataya nyo dahil wala kayong problema? Dahil wala kayong pinagdadaanan, kaya maapoy. Alam nyo, meron akong kilalang ganyan. Matindi mag-sermon. Mangaral. Nung hiniwalay ng asawa, ang lumabas sa bibig, wala kayo sa katatayuan ko. Wala kayo. Nanghina. See? Yung sitwasyon, dahil mo kailangan yung buong pananampalataya. Mga kapatid, yung sitwasyon at problema, diyan natin kailangan yung ating buong pananampalataya. Amen ba? Amen. Hindi yung pag walang sitwasyon, pag walang problema, talaga, magtiwala kayo sa Panginoon! Nung dumating yung problema, wala kayo sa katatayuan ko kasi nagduda bigla. See, nakuha niyo ba yun? Mga kapatid, kailangan natin maintindihan. Di ba sabi sa Hebrews 11:6, without faith, you cannot please God. Kung wala kayong pananampalataya, hindi niyo mabibigyan ng kaluguran o hindi kayo kalulugdan ng Diyos, mga kapatid. Pananampalataya kasi ang pinakamahalaga sa lahat. Para kumilos at gumawa ang Panginoon, kailangan nating manampalataya. Amen? Kaya sinabi niya kay Maria, Maria, di ba sinabi ko sa iyo? Ulitin mo sa taray, verse 40.
Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo? Di ba sinabi ko sa iyo? Di ba? Alam niyo ba yung salita na yun, kahit basahin niyo sa ibang version, di ba? Anong ibig sabihin nun? Tandaan mo naman. Nagsasalita ako, ang bilis mo nakalimutan. Di ba? Sinabi ko sa iyo, kung may pananampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Ama, Anak at Holy Spirit. Mga kapatid, binabanggit ko ang Holy Spirit dahil babanggitin ko yan mamaya. Now, balik tayo sa verse, ulitin mo ang 39. Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Tuloy. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. See? Diyan yung makikita na iba yung paniniwala ni Marta. At wala, yung pananampalataya niya, may halo ng duda. O nawawala na lang, o kaya napanghihinaan na ng loob. Bakit sinabi sa 23, muling mabubuhay ang kapatid mo sa verse 23. Huwag niyo kalimutan yan. Ano ang sagot ni Marta? Verse 24 sa namin. Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. Yun. Ang sinasabi niya, ang layo sa tanong. Sa hinaharap pa. Kaya naman, sumagot ang Panginoon sa verse 26, naniniwala ka ba? Kaya sabi niya ni Marta, no, at Maria, Lord, 4 days na. Pakiulit po 39. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, ay 39, alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, 4 na araw na siyang patay. See? So, ibig sabihin, pinipigilan din ang Panginoon, Lord, okay na, Lord. Marami na akong luha. Marami na kaming luha. Tanggap na namin. Okay na. Sa hinaharap, mabubuhay si Lazaro. Hindi yun ang naisabihin ng Panginoon. Pumunta ang Panginoon doon, talagang bubuhay niya si Lazaro. Nagigiri ka pa lang tayo, ha? Kasi meron kong gusto sabihin sa inyo mamaya. Kasi para daw maparangalan ang Diyos. Yun ang dahilan kung bakit hindi pumunta doon ang Panginoon para makaiyak sa maraming tao. Kaya kasi hindi na tumuloy sa bahay ni Lazaro. Natural lang siya sa labas. Siguro mga 3 kanto. Ilang kilometro. Bakit? Kasi tutuloy na siya sa libingan. Iniintay niya lang si Maria para ituro sa kanya. Ang nakalimutan ng dalawang kapatid, nakalimutan ng dalawang magkapatid na minamahal ng Panginoon, no? Nakalimutan nila kung sino talaga ang Panginoon. Bakit? Ano ang sagot ni Marta sa kanya? Recap natin, verse 25. Verse 25. John 11:25. John 11:25. John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Amen. Sinabi ng Panginoong Jesus yan kay Marta, ako ang muling pagkabuhay, Marta. At ako rin ang buhay. Ako yung may authority. Anong sagot ni Marta sa verse 39? Pakiulit sa rami. Verse 39. Alisin niyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Amen. Nangangamoy na daw siya. 40 sa rami. Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Amen. Kaya nga naman ang tanong ko, pakita niyo ang 41 sa rami. Kaya't inalis niya ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. Amen. Doon lang muna tayo.
Meron kasi ako gustong i-establish. Nagpe-pray ako sa Panginoon na mapaunawa ako sa inyo at hindi ako mautal. Kasi na-excite ako sa gusto kong sabihin. Kasi kanina pa ako ini-ispa ng Panginoon 2:00 ng madaling araw. Meron akong gustong sabihin sa inyo. Mga kapatid, tumingala ang Panginoon. Pakulit sa raming verse. 41. Kaya't inaris nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. Amen. So dito, anong unang sinabi ng Panginoon? Anong unang kataga ang unang sinabi? Di ba salamat? Nagpapasalamat ako sa iyo, Ama. Anong ibig ko sabihin? Hindi humingi ang Panginoon ng kapangyarihan. Ama, kailangan ko ang kapangyarihan mo. Bakit? Bubuhayin ko si Lazaro. Hindi ganon. Sapat dinidinig mo ako. Anong ibig ko sabihin? Napagkasunduan na ng Diyos Ama. Nabubuhayin talaga nila si Lazaro. Hindi lang yun. Kaya sa verse 40, di ba Marta, pakulit sa rami, Sinabi ni Jesus, hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? di ba Marta, kung sasampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, nabuhay si Lazaro kasi, sabi sa verse 41, nagpapasalamat ang Panginoon. Mga kapatid, talagang bubuhayin siya ng Diyos. Kapangyarihan ba ng Ama ang ginamit niya? Kapangyarihan ba ng Panginoong Jesus ang ginamit niya? No! Hindi kapangyarihan ng Ama ang ginamit niya. Hindi kapangyarihan ng Panginoong Jesus. Bakit? Kanino kapangyarihan ang ginamit niya? Pero bago natin banggitin yung Pilipos chapter 2, i-quote ko lang to, verse 5 and 6. Filipos chapter 2 verse 5 and 6. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. 6. Na siya'y bagamat nasaan yung Diyos ay hindi ba inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Tuloy. Verse 7. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin at nakitulad sa mga tao. Okay, thank you. So dito, pinabasa ko lang yun para ipaalala sa inyo, hinubad ng Panginoon ng kanyang pagka-Diyos. Pag sinabing hinubad, hindi ibig sabihin hindi na siya Diyos. Anak pa rin siya ng Diyos. Ano ang wala sa kanya? Yung kanyang glory. Bakit? Nakitulad sa mga tao Ano pa? Yung kanyang honor. Pinararangalan sa langit, mga kapatid, ng libu-libong anghel. Ano pa? Yung power. Yung power. Yan yung mga hinubad niya. At nakitulad sa tao, mga kapatid. Kasi kung hindi uhubarin ng Panginoon yung kanyang pagka-Diyos, mamamatay tayong lahat. Kasi sabi sa Revelation 1:16 to 17, ang mukha niya ay tulad ng araw na nagdiningning. Mamamatay tayo. Sabi sa Revelation 1:16 to 17, buksan mo nga Daniel, ikaw na lang. Pahayag 1:16 to 17. Revelation. Pag-ready na yung John 8:28 tsaka Matthew 3:16. Hayag chapter. Gising, Daniel, gising ka na ba? Apo. O, bumati ka. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay. Hayag chapter 1 verse 16 16. to 17. 16 to 17. Sabi po dito, may hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay at lumalabas sa kanyang bibigang isang matalim na tabak na sa magkabilay may talim. Ang kanyang mukha ay nakakasilaw na parang matinding sikat ng araw. Amen. Yan ang Panginoong Jesus. Ang mukha niya ay maningning na tulad ng sikat ng araw. Makakating ka ba sa araw? Kasi mga kapatid, ang liwanag ng langit, walang araw sa langit. Kung may binabanggit man sa pahayag na araw at gabi, hindi araw talaga yun, oras yun.
orasyon. Yung araw at gabi, no, na nagpupuri ibang anghel, orasyon. Kaya, gusto ko sabihin sa inyo, nung hindi pa hinuhubad ng Panginoon, yung kanyang glory, yan, maningning ang mukha niya. Pero nakitulad nga siya sa tao. Kaya, nung siya nagparito, nung siya nagkatawang tao, di ba, siya nagministeryo, mga kapatid, ay talagang makikita natin dito na hindi kapangyarihan ng Panginoong Hesus ang kanyang daladala. Kasi hinubad niya nga eh. Huwag niyo na ako tanungin kung saan niya sinampay. Huwag niyo na ako tanungin doon. Basta inalis niya at nakitulad sa tao. John 8:28. Bago tayo magtuloy-tuloy. John 8:28. John 8:28. Kaya sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapasabi lamang ng ang Ama, siya kong sinasabi. Amen. Malinaw, kahit sa ibang version. Ako'y ako nga. Ibig sabihin, ipapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan dyan dahil nasa Exodus chapter 3 yan. Yung mga 10 salot at yung puso ni Paron ay pinatigas niya. Kaya sa John 8:28, ano sabi doon? Wala akong dalang sariling kapangyarihan. Pakulit Ate Jess. Dahan-dahan lang. 28. Kaya sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ay pinapasabi lamang ng Ama ang siya kong sinasabi. Amen. Wala akong ginagawa. Batay sa sarili kong kapangyarihan. Sa ibang version, sa MBB Starami. MBB. MBB. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y ako nga. Wala akong ginagawa batay sa sarili kong kapangyarihan. Ang ipinapagawa lamang ng Ama ang siya kong sinasabi. Pareho pala. Parehas. So dito makikita niyo mga kapatid, ang ginagamit ng Panginoon, hindi sarili niya kapangyarihan. Ano ang ginagamit niya kapangyarihan? Nung binuhay niya si Lazaro. Buksan natin sa Matthew 3:16. Matthew 3:16. Mateo 3:16. Verse 16. Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Paulit si Ate Sing. Verse 16, Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. Amen. Noong ang Panginoong Jesus ay nagpabautismo, ang Holy Spirit ay bumaba sa Panginoong Jesus. Sumama sa kanya nung siya'y nagkatawang tao, then nagpabautismo, anong ginawa ng Holy Spirit? Bumaba mula sa kanya. At anong ginawa ng Holy Spirit? Matthew chapter 4 verse 1. Mamaya babalik tayo sa John 11. Pinagsusunod-sunod ko lang yung verse. Matthew 4 verse 1. Matthew chapter 4 verse 1. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Amen. Pagkatapos siya magpabautismo, ano ang sumunod na nangyari? Dinala siya ng Holy Spirit sa ilang. Para ano? Tuksoin. Bakit anong ginagawa ng Panginoon? Nagpa-fasting. Pinalalakas yung kanyang espiritu. Sino nagdala sa kanya sa ilang? Ang Holy Spirit. Yun ang tanong. Bakit dinala siya ng Holy Spirit sa ilang? Mahabang usapan yan. Pero gusto ko sabihin sa inyo, walang nagawa ang dyablo. Noong time na yan. Pinakita lang ng Panginoong Yesus yung kapangyarihan ng Holy Spirit. Pag nasa iyo, walang magagawa ang dyablo. Amen. Nawata, narinig niyo ba ako? Amen. Pag ang Holy Spirit ay nasa iyo, walang magagawa ang dyablo.
Amen? Amen. Kaya, kung babalik tayo sa John 11:39 to 40, Sister Rami, Verse 39, Alisin ninyo ang bato, utos ni Jesus. Ngunit sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. 40, sinabi ni Jesus, Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos? pakituloy mo na nga, 41. 41, kaya't inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinirinig mo ako. Tuloy. 42, at alam kong lagi mo akong diringgin. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Okay, wait Now, mga kapatid, makinig kayo. Buksan mo na yung John 5:21. John 5:17 muna, tsaka 21. John 5:17. John chapter 5 verse 17. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, ang aking ama ay patuloy na gumagawa hanggang ngayon at gayon din ako. Okay. Ang aking ama ay patuloy na gumagawa at gayon din ako, mga kapatid. Ang ama at ang anak ay patuloy na gumagawa. Now, verse 21. Din yun. John chapter 5 verse 21. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman, binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Okay, diyan ka lang. Ano sabi doon sa first sentence? Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay. Din yan basa. Gayon din naman, binubuhay ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Amen. Gayon din naman, binubuhay ng anak ang naisin niya. Now, kapangyarihan ba ng Panginoong Jesus ang ginamit niya kay Lazaro? No. Kapangyarihan ba ng Ama? No. Pero, pinagkasunduan ng iisang Diyos. Why? Kasi ang Holy Spirit ang gumagawa doon. Amen. Bakit? Napasin niyo ba si Elijah, si Elias, bumuhay ng patay? Si Elias ay meron double portion of anointing. Mga kapatid. Sino pa? Si Pedro. Bumuhay sila ng patay. Binuhay ni Pedro yung isang kabataan. Mga kapatid, ang kaharap ngayon ni Marta ay ang Diyos. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Now, nung nagpabautismo ang Panginoon, bumaba sa kanyang Holy Spirit. Mga kapatid, kaya sinasabi ko, Marta, makikita mo, verse 40 sa rami. Verse 40, sinabi ni Jesus, Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka sa akin ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Makikita mo ang glory, ang kalwalhatian ng Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, merong iisang Diyos na gumagawa. Ang Ama, ang Anak at ang Holy Spirit. At yung time na yan, nung binuhay niya si Lazaro, sabi ko nga, medyo malalim to eh. Karne to, mga kapatid. Karne to. Kaya, nung ang Panginoong Jesus, nung sinabi niyang, Lazaro, lumabas ka. Mga kapatid, ang anak, ang may authority. Pero tatandaan nyo, hinubad ng Panginoon yung kanyang pagka-Diyos. Pero, kasama ng Panginoong Jesus yung Holy Spirit yung time na yan. At kailan umalis yung Holy Spirit? Nung siya'y nakapako na. Bakit? Sabi ng Panginoon, Eli, Eli, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nung time na yan, umalis na ang Holy Spirit. Bakit? Yun na ang naramdaman ng Panginoon. Ano sabi sa awit? Awit, ha? Eli, Eli, lema sabachthani. So, yun yung Hebrew word. Doon. Anong ibig sabihin doon? Hinayaan hanggang matapos. Kaya pag inulit mo yan sa Matthew at saka sa Marcos kasi, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ibig sabihin, nung time na yan, yung Holy Spirit umalis na. Bakit? Bakit umalis na? Bakit, Pastor Jim, paano mo nasabing umalis ang Holy Spirit? Ano sabi niya sa Acts 1:8? O Lucas 24:49?
And then, pakibasa Lucas 24:49. Iduduktok ko lang to. Meron kasi akong gusto sabihin sa inyo mga kapatid. Kailangan maintindihan natin ngayon, ang gumagawa ngayon ay Holy Spirit at kasama natin ngayon. 24:49. Bakit nasabi kong ang Holy Spirit noong time na yun ay umalis? Lucas chapter 24 verse 49. Tandaan ninyo, isusugo ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama, kaya't huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi kayo napagkakalooban ng kapangyarihang mula sa langit. Amen. Kasi nga umalis yung Holy Spirit bumalik na sa langit. Kaya nung Panginoong Jesus ay nakapako sa krus, wala na ang Holy Spirit noong time na yan. Nagrib na ang Diyos. Nagrib na. Kapatid, malalim ito, pero gusto ko ipaunawa sa inyo. Nung ang Panginoong Jesus ay dito, gumagawa ang Holy Spirit. Sasabihin niyo sa akin, Pastor, ibig sabihin pala, sa John chapter 7, di ba, basahin mo nga din, nagpaikot na tayo, pero, sige, gusto ko na ipaunawa sa inyo ito John chapter 7 verse 37. John chapter 7, 37. Oh. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin. 38. At ang lahat ng nananalig sa akin ay uminom, sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tuloy. 39. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ng espiritu dahil si Jesus ay hindi pa muling nabuhay at nalalahati. Noong time yan, ang Holy Spirit nasa Panginoong Jesus lang. Sa atin, hindi pa. Bakit? Anong sabi siya tungkol sa atin? Sa ating mga mananampalataya, anong sabi tungkol sa atin? Mag-intay tayo. Yung mga unang Kristiyano, pinag-iintay ng Panginoon. Sa Matthew chapter 24, verse 49. Kaya sabi sa Acts chapter 1, verse 8, and then, Acts chapter 1, verse 8. Yabot na ito. Bago tayo magtuloy-tuloy sa 44. Acts chapter 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Tatanggap. Ibig sabihin, nung time na yan, hindi pa nila tinatanggap ang Holy Spirit. Nakanyo lang yung Holy Spirit. Nakanyo na yung Holy Spirit. Nasa Panginoong Jesus. Naunawaan niyo ba ako? Sabi ko nga sa inyo, karniyan. Pero, meron nagdidikta sa akin na sabihin ko. Kasi nga malalim yan Kasi pwede ko nga sabihin na ang Panginoong Jesus ang bumuhay ng patay. Kasi nga sila ay iisang Diyos. At meron siyang authority. At siya ang buhay. Mga kapatid, para wag na tayo humaba, para ituloy ko na yan. Gusto ko sabihin sa inyo, nung binuhay ng Panginoong Jesus si Lazaro, yung anointing, yung kapangyarihan ng Holy Spirit, yung kapangyarihan, yung power, yun ang ginamit niya. Kaya naman sa verse 40, Marta, di ba sinabi ko sa iyo, kung maniniwala ka, makita mo yung glory ng Diyos. Diyos ang ginamit niya. Hindi glory ng Ama, hindi glory ng Anak, hindi glory ng Holy Spirit. Glory ng iisang Diyos. Ibig sabihin, merong isa na kumikilos at gumagawa. Mga kapatid, bago tayo magtuloy-tuloy sa 41, 42, 43, 44, gusto kong ipaunawa sa inyo. Ang Holy Spirit ay available sa atin. Huwag tayong matakot. Huwag tayong magduda. Sapagkat ang Holy Spirit na kasama natin ngayon ay gumagawa. Amen. Kaya nga sabi ko, Lord, paano ko ba sasabihin to? Baka mahirapan sila nguyain. Kasi nga medyo malalim to. Kaya sabi ko nga ito kasi sa kahapon biglang lumabas sa bibig ko. Mga kapatid, di ba sabi ko sa inyo, hinubad ng Panginoon ang kanyang pagka-Diyos, nakitulad sa tao.
Matthew 3 verse 16. Siya ay nagpabautismo dahil siya ay nagkatawang tao, nakatulad sa tao, kaya binautismo siya. Kaya ang Holy Spirit ay bumaba sa kanya. John chapter 8 verse 28, wala siyang sariling kapangyarihan na ginagamit. Kaya ang kapangyarihan niya ay hindi kapangyarihan ng Ama, hindi kapangyarihan ng sarili niya, kundi kapangyarihan ng Espiritu Santo. Naunawaan niyo ba ako? Kapangyarihan ng Holy Spirit, mga kapatid. Kaya naisin natin yan. Kasi ang Holy Spirit ay patuloy na gumagawa sa atin. Gusto niya magamit niya tayo. Gusto niya, wag tayo matakot. Kasi bakit? Ang Holy Spirit nasa sa atin. Yung manlilikha, yung third person in the Godhead, nasa sa inyo. Amen? Amen. Pag dinoob ng Diyos, sa panahon natin ngayon, na mabuhay ang patay, mabubuhay ang patay. Pero mga kapatid, pinakita na ng Diyos ang himala para patunayan na ang kanyang mga salita ay totoo. Kaya ngayon yung mga nananampalataya, gumagawa ang Diyos kasi ng himala para ang tao ay lumapit sa Diyos, maniwala. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, sa panahon natin ngayon, no? Kung wala mang ganyan mga extreme na pangyayari, may dahilan ng Panginoon. Pero bakit itong panahon ng mga apostol? Nakabuhay si Pedro ng patay. May mga pilay na gumaling. May bulag na nakakita. Bakit? Mga kapatid, ito yung sinasabi ni Elias kay Eliseo. Sabi niya sa 2 Kings chapter 2, verse 1 to 11. Anong gusto mo? Sabi ni Eliseo. Gusto ko yung double portion of anointing mo. Sabi ni Elias, hindi mo naiintindihan sinasabi mo. Mga kapatid, ako hindi ko hinahangad yung ganun kapangyarihan. Ang hinahangad ko na lang makapagpatuloy. Amen. Alam niyo kung bakit? Mga kapatid, tiyakin nyo na pag mayroong pag-uusig, pagtitiis, eh talagang kakayanin nyo. Kaya nga ako ang desire ko na lang, Lord, makapagpatuloy na lang ako. Hindi ko na dinesire na bumuhay ng patay. Kasi bakit? Yung mga apostol, mga kapatid, hindi madali ang pinagdaanan nila. Acts chapter 7, verse 55. Daniel, sige. Acts chapter 7, verse 55. Nakibasa mo. Gawa chapter 7 verse 55. Ngunit si Esteban na puspos ng Espiritu Santo ay tumingala sa langit at nakita niya ang kalwalatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tuloy. 56. Kaya't sinabi niya, nakikita ko ang bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos. Tuloy. 57. Tinakpan nila ang kanilang tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban. 58. At kinaladkad palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. 59. At pinagbabato nila si Esteban. Nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. 60. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. Tuloy. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo, yung mga talagang meron double portion of anointing, matindi ang pinagdadaanan. Si Esteban, puspos ng Espiritu Santo, pero pinatay sa bato. Stone to death. Ano ang kaaliwan ni Esteban? Habang siya binabato, nakita niya bukas sa langit. Nakita niya nakatayo ang Panginoong sa kanilang Ama. Pinahintulutan ng Diyos yung mga kapatid. Alam niyo kung ngayon titingin kayo sa langit, wala kayo makakita. Pero bakit si Esteban, nakita niya? Kasi pinahintulot ng Diyos. Yun ang kaaliwan doon. Kasi puspusan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kung mayroong mga himala ngayon, kung gusto mong talaga makagawa
o makakita ng himala. Verse 40, di ba sinabi ko si Marta, kung mananampalataya ka, makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung gusto nyo makakita ng kaluwalhatian ng Diyos, unang-una, huwag ka magduda. Pangalawa, magtiis ka. Ikaw ay lumakad at mamuhay na merong pagtitiis. Hindi ko sinabing malungkot ka. Gusto ng Diyos maging masaya ka. Pero, tiyakin mo na lahat ng pinagdadaanan mo, talagang pinagtitiisan mo, nagpapatuloy ka. Kasi maraming ngayong tao, mga ngaral, ang gusto bumuhay ng patay. Magpagaling. Pero mga kapatid, alam nyo ba yung totoo kung bakit nila nagagawa yan? Bakit sila nakakabuhay ng patay? Kasi matindi ang pinagdadaanan ng mga apostol. Si Santiago, Acts chapter 9 yata yun, pinugutan ng ulo. Si John the Baptist, walang himalang ginawa, pero pinugutan ng ulo. Pero maraming naniwala sa pagtotoo ni John the Baptist, kaya maraming naniwala sa Panginoon. Mga kapatid, kung gusto natin kumilos at makakita ng glory, ng kaluwalhatian ng Diyos, magtiis kayo. Ano ang bunga ng Espiritu? Love, joy, long, sabi ni Pastor Joseph, long suffering, pagtitiis. Mga kapatid, tanggapin natin, huwag tayong matakot sa pagsubok. Kung gusto nyo talagang makakita ng pagkilos at paggawa ng Panginoon, huwag niyong iyakan ang problema. Amen? Anong oras ba? 56. Ha? 56. Sabi ko sa inyo eh. Itutuloy ko yan. Pero ngayon, ini-establish ko lang sa verse 40 at verse 41, ang ginamit na kapangyarihan ng Panginoon ay mula sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya, sino ba ang Banal na Espiritu? Siyang third person in the Trinity. Kaya, ang Ama, ang Anak, ang Holy Spirit, lahat sila nagkasundo na buhayin si Lazaro. Glory. Hallelujah. Amen? Itutuloy natin yan bukas. Diyan pa rin tayo. Kaya, aming Diyos, Sister Cathy. Aming Diyos. Aming Diyos, nagdakilat, walang katulad. Diyos na wala hanggan. Hallelujah. Sa mga manghihila, gabi at siyara baba. Diyos ang kaaliwan, hindi na kukulang, pinag-ibig ko, Diyos na di nagbabago, sa kaibigan, kagapayan, matatapuan. Diyos na lagi nagkalang kayo ang Diyos. Hallelujah. Glory. Oh Diyos. Hallelujah. Ang aming yes Lord. Only you. bawat Araw ang aming ninanasa sa aming buhay. Bibigyan ng kaluguran para rangalan ng iyong dakina. Pangalan kayo ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh, Diyos, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Kung alam lang namin, gusto niyong mga kilos. Kung alam lang namin, gusto niyong gumawa, Panginoon. Pero kailangan namin manindigan. Kailangan namin magtiis, Panginoon. Hallelujah. Dakila, for the last time kayo ang Diyos. Stagati, hallelujah. Ang aming pag-asa. Wala lang iba, Panginoon. Pag-araw ang aming ninanasa.
sa aming buhay. Ibigay kaluguran, pararangalan ng iyong dakilang. For the last time, come on church, hallelujah, oh glory, oh hallelujah, ang aming ninanasan sa aming buhay. Bibigyan kaluguran, pararangalan, hallelujah, pararangalan ng iyong dakilang. Kagaya ni Esteban, Panginoon, pararangalan ng iyong dakilang pangalan, Jesus, Panginoong Jesus, Joshua, hallelujah, Jesus, hallelujah. Panginoon, hayaan niyo po maparangalan namin kayo sa aming buhay. Holy Spirit, alam ko, Lord, mahirap unawain ito. So, hayaan niyo po na masunod ko ang gusto niyo. Kayo ang nagdikta nito sa akin. Salamat sa inyo. Salamat po. Ibinapakilala ko ang Ama, ang Anak, at kayo po, Holy Spirit. Salamat po, kayo ang isang Diyos na dapat parangalan sa aming buhay. Sister Cathy. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Sige po, purihin natin ang Panginoon sa ating mga puso, sa ating mga labi. Hallelujah. 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 Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. We bless you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 Sa inyo pong karangalan at papuri, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless you, Lord, bless you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Kayo po'y gumagawa at patuloy na gumagawa. Kayo po, Panginoon, ay lahat gumagawa para sa amin, Panginoon. Salamat sa revelation na ito, Panginoon. Tulungan niyo kami na ito ay lalong maunawaan pa, Panginoon, at lalo ka po naming makilala, Panginoon, sa iyong mga ginawa, Panginoon. Lord, matagal na po namin itong nababasa, ngunit salamat sa kapahayagan ninyo ngayon, Panginoon. Nagkaroon po ng bagong revelation o linaw ito sa amin, O God. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy ka naming sambahin, pasalamatan, Panginoon, at abangan ang gagawin niyo sa aming buhay, Panginoon. Kung noon ay gumagawa ka at nais mong gumawa, Panginoon, Lord, ganun din hanggang ngayon at sa mga susunod na panahon. Lord, ang mga plano mo nawa ay mangyari sa aming buhay. Lord God, sa iglesia na aming ginagalawan, Panginoon, salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo. Lord, you are worthy to be blessed, Panginoon. Dakila ka, O God. Tunay kang Diyos, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo sa nagdaang devotion na ito. Patuloy ka pong magpahayag bukas, Panginoon, minsan pa sa aming munting pagtitipon, Panginoon. At kayo ang mataas, Panginoon. Lord God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, O God. Salamat sa inyo, salamat sa inyo. Tawarin niyo kami sa aming mga kahambugan, Panginoon. Minsan kinukuha namin ang karangalan, Panginoon, na nararapat ay sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At madalas hindi ka namin pinapansin, O God. Kami ay
dinadaanan ka lamang, Panginoon. Salamat, O God, marami ka palang gustong sabihin sa amin, O Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, ikaw ang unahin sa aming buhay araw-araw, Panginoon. Sa inyo po ang aming pagtitiwala at pagdakila, Panginoon. Lord, ang pagtitiwala namin sa inyo, Panginoon. Salamat, O God, sa buhay ng bawat isang kasama namin ngayon. Kayo po ang patuloy na kumatagpo, O God. Magpuspos, O God. Puspusin mga aming espiritu. Puspusin ang pagpapala, Panginoon, sa aming buhay, sa aming mga pamilya. Hallelujah. Sa aming mga iglesia, ang aming mga pastor, ang aming mga kamanggagawa, ang aming mga kamag-anak. Lord, salamat sa inyo. Salamat sa inyong pagpapala. Hallelujah. Hallelujah. Inaangkin namin ito dahil tunay kang mabuting Diyos. Hallelujah. 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 This we pray in Jesus' glorious name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Good morning, Carlo. Amen. Hallelujah. Ikaw din. Magandang umaga po. Faustina Robero, Morena Mateo, Brother Udi Velasco, God bless you and your family po. Pastora Annabel, God bless you. Gina Yen, Nora Santiago, Mary Chris Claudio, good morning sa inyo. Liway Anorico, William Villacorta, Josefina Lumapad, Ate Che Pimentel, Nympha Restor, Mario Mungcal Jr., Sister Telma and family, Eden Danyo, Pastor June Kakdak, sa inyong lahat, ni Sister Tess, Raquel Narboneta, Maria Rochelle Samoy, Sister Crisel, okay na ang FB mo, Dina Toledo, RD Madrigal, Ma'am Lorna Calixto, good morning po, Iliana Rafael Balmon, Kuya Carlo, Auntie Sally Laksigen, Nora Santos, Sister Lilay Uwal, Sister Ining Ruiz, God bless you po. Len de Paz Reyes, bukas po muli, tapat ang Diyos.